kayo mga intelihente, makita ninyo that I could be more spontaneous in explaining to you the reason why that I do not need the ABS-CBN or the GMA for that matter, because they can make the truth in their own box na yun lang ang gusto nila i-project. Look what has happened in the past. Sinira na nila ako, ang dignidad ko. Sino ang mga nag-support niyan? And I thank Dato Baron Geisler. I have let my minister contacted you because I want to recover the shame, the moral, the spiritual na ginawa ng bawat media na nag-publicize, especially Philstar newspaper, yung mga artista na nagsuporta doon sa mali. Gusto kong itama yung ginawa nila sa atin lahat. Unang-una. Bakit? Dahil ayaw nila. Ito ang pinakamasakit na punto eh. Ang tao nagbabago. Pero kayo na nagtatago sa kadiliman in the premise like a very, very good meek lamb. Yung tupang napakapino, napakabango, pero demonyo sa likod, ayaw namin yan. Pero yung tao na nagbago at nandoon na sa pananalig ng Diyos, mas susuportahan ko pa. That's why I supported Dato Baron Geisler. Now, you will be sorry. Lahat kayo na nag-atake sa akin. Hindi nyo ba alam may tagalista ako? Bakit? This is divine justice. Kung hindi man malista yan, may record sa kalangitan. May record sa Lemuria. Kung kayo ay nakatingin lamang doon sa physical, hindi ninyo nakita yung katauhan na mas makapangyarihan ang inyong espiritual. Kung wala ang spirit na nandiyan sa inyo, hindi kayo tao, sumbi kayo. O kaya ang tawag doon sa amin, mga nilalang na hindi tinatanggap ng kalupaan. I am just happy to see you again. And I thank really the opportunity that I have the courage and strength right now to say this to you. Alam ko marami na ngayon nagbabantay. Marami na sa inyo. Nami-miss nyo. Pero ito isang bagay na kailangan natin ngayon. Learn to appreciate yung nasa tabi ninyo. Kasi yung tabi ninyo na yung hinahamak ninyo ay yun pala ang makatulong sa inyo. Ngayon, my work is not known to everyone. Meron tayong tinatawag na hierarchy. Na yung hierarchy na yan, hindi ko kailangan ibunyag. Meron kailangang trabaho, ako lang at ang Diyos Ama. Kami lang nakakaalam. May trabaho na dalawa kami ni Kuya Radya. May trabaho na para kay Dato Puga, na yun ay mga tinatawag natin, hierarchy. Kailangan natin pagbibigyan yung flow of administration of the power and authority. Ang isang nasyon meron din yang hierarchy.
Ang divine hierarchy, meron din iyan. Meron po akong mga tinatawag na kinakausap. Pero since nga, yung level of spirituality, hindi nyo pa rin matarok. Dahil nandoon lang kayo. Natapos lang kayo nagsimba, okay na yon. Natapos lang kayo nagsambayang, okay na lang yon. I am encouraging each and every one. Whatever your faith, remain. Kung ano yung paniniwala ninyo, strengthen. That's where you found God. That's where you found Allah. That's where you found Buddha. Pero iisa lang po yan sila. It is yung pamaraan. Napansin nyo, I don't even shouted about the Bible. I don't even quote about the Quran. Because I want to let you feel the human side na yan na left out ng lahat ng mga misyonaryo na kailangan sa ngayon. This is the signs of the times. Ito yung panahon na kailangan tutukan. Hindi natin kailangan ipangalandakan na bersikulo, artikulo. Just look. What can you do? Let all of this go to those theologians, to the priests, to the religious, or to the schools. But what is the need of the time right now? Anong kailangan ng mundo sa panahon ngayon? Paano kumain? Paano mabuhay sa malinis na paraan? Paano tayo magkaroon ng tunay na pagkakaisa, pagmamahalan na hindi nakatingin sa pera o kung anong makuha sa atin. Merong kaibigan kasi kung ano lang gusto makuha sa atin. O kaya dahil strata ito, papasok sa atin. Yan lang naman ang ano natin eh. Pero yung kaibigan na tunay, o meron ka ba dyan? Nakita namin. Nasaan ka? At ako'y nagpapasalamat doon sa mga kaibigan ko na hindi ko na kailangan maghingi. Salamat ha sa padala. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Those that can feel, can see beyond kung ano yung kailangan mo. Tayo ngayon nasa kagipitan. At hindi ako nahihiya sabihin sa inyo na kailangan ko yan. I'll give you an example. Bakit nakakagalaw ang revolutionary government, ang BARM? Dahil unang-una, ang revolutionary tax ng lahat ng mayayaman sa Mindanao, kinukuha nila. Si Helen saan? Si Helen saan? Luha, pasakit, nakahingi, babrand ng scammer. Ngayon, kung nabaliktad ko ang PAPO, ang OPAP, nagkaroon ng hanay, Office of the Presidential, lahat yan, for peace process. Ngayon, nagiging PAPO, Peace and Prosperity Against Poverty and Oppression. That is the agency na itinatag natin para sa barangay. Nandiyan yung barangay justice, nandiyan yung governmental sa barangay. At diyan ko ipapadaan ang sistema na kinakailangan. O papro, iyan yung nag-sign ng COVID-19. Iyan yung mga task force. Iyan ang ginawa nila. Oy, marami ngayon namamatay ha. Toeng, dahil sa vaccine. Hindi kasi nakinig eh. O di ngayon, lahat ng sakit nakuha ninyo.